Hindi ako mahilig sa mga fresh meats. Oo, yung mga sashimi, ganon. Ayaw mo ng fresh meat? Ako din, ayaw ko gusto mo? Beshi, nung habang kinakain ko yung papaya pokpok, nakita ko yung fresh na crabs. May fresh pa na silang... Raw. Ayaw ko na dito. Fresh pa, nagapang pa, Bishi! Wait, nagapang pa! Sabi ko, bakit ayaw mo na fresh? Gusto mo ba yung mga nabubulok na? Ayaw mo pala ng raw? Ayaw mo pala ito. Mali. Ayaw mo pala hilaw. Alam ko na yung sabi ko na eh. Walang arte. Walang preno. Usapang totohanan to. Kasama ang Beast Mode Duo, Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. Easy lang. Hi guys! Welcome to another episode of Beast Mode Podcast kung saan matutunghayan nyo dito ang mga napaka-inspiring na kwentong buhay ng ating mga guest athletes. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. At para naman sa guest natin ngayong gabi, let us all welcome the power lefty of Cherry Tigo, Mylene Paz! Yay! Paano nagsimula yung Swish era nyo? Tanong agad! Kamusta ka, sir? Kamustahin muna natin siya. O, go. Ikaw lang yung tinanong agad ko, ah. Gabi talaga. Tagasan ka ba? Bakit parang galit ka lagi? Sorry. Pangasinan, tono lang. Hindi yan siya galit. Pero ganyan lang yung tono niya. Sige. Kamusta ka ba? Gusto mo kamustahin mo na kita? Sige po. Wag na. Wag na. Tanong na agad. May fast forward ba? And then, ayun na nga. Tapos, natapos kami ng 9. So, patay yung talaga, oras. kwento din talaga siya. Hindi tayo nagtatagal. Magtanong ka ng iba. Gigigil ako dito. Paano nga kasi kayo nagsimula as Swishters? Kasi diba swish kayo? Swish. Nung national team. Yes. National team na kayo? Actually, tita pa yung tawag ko sa kanya. Aray. Ayan. Chang kasi, Chang. Nakita mo to. Mabigat to eh. Try natin. Nambubukol. Mabubukulan talaga eh. Bigat nga, hindi mabuhat. Oo eh. Ayaw matanggal. Go. Ayun nga, nag-start ng national team. Chang pa nga yung tawag ko sa kanya. Kasi hindi Pero kilala mo baby siya girl nun. pa kasi siya nun. Close na kayo? Hindi pa. Never. Sa national team talaga. Anong year? 2017. 17. 27. Pero 2018 yung unang game namin. Sa Asian Games. Ilang? Hindi ko na itatanong. Daming tanong. Saan yung Asian Games natin? Jakarta ka dyan. Indonesia. Ano ba Indonesia? Di ba Jakarta yun? Tama ba ako? Oo nga. Oh, ano ba? Nagagalit ka sa akin. Parang kala mo mali ako. Mali ka din naman pala. Ay, sorry. Tama ba? Indonesia ba yun? Ayan tayo eh. Doon kami nag-start mag-swishter. Yes. Yung sa vlogging na. Hindi. Sa vlogging niya. Hindi namin alam nasa Thailand kami. Oh. Training camp natin sa Sino Thailand. ba unang mong swishter? Sila Si Kiana tsaka si Den. Wala pa kasi siya. Parang second baby ako. Third batch na siya ng national team na. Ito tawag mo swishter. Buti yung tawag mo sa akin baby no. Nung tayo yung nag-national team. Siyempre bata ka eh. Ano yung swishter yung tawag ko sa'yo? Ganyan yung itsura mo. Kinikilig ako. Tapos yun pala baby as in like baby lang. Cute Tapos lang. baby din tawag ko din sa mga ibang iba yung kwentuhan nila. Tapos iba din yung topic ko. Tama yan eh. Ano kayong dalawa na lang podcast doon kami nag-start. So, doon kami nag-start mag-switcher. Tama yan, ibalik mo doon. Nagbo-vlog kasi kami. Nagbo-vlog siya. Nag-vlog ako. Tapos nasa Thailand kami, sa mall kami. Oh. Hindi namin maalam kung nasa ang parte kami ng mundo. Naalala mo yun? Nasa wishing well tayo. Nawawala kayo sa mall. Oo. Tas, anong mundo? Kasi nga, yung mga floors nung mall na yun. Ang theme kasi ng mall. May ganon, may Milan, may
basta Philippines or basta iba't ibang theme niya. China, gano'n. Hindi namin alam kung iisa ba yung London tsaka Paris. Doon kami nagkagulo. Doon nagsimula yung swish. Sagutin nyo nga, please. Kasi, di ba nasa London yung Paris? Diba? Hindi nga namin mafigure. Hindi sa France. Kasi London. Pakituruan UK po kami yun. France, Paris, London. Yan. Doon nga kami na lang yung vlog. mag-swish. Doon nga kami naguluhan. So, doon nag-start yung swish. At saka yung intro ng vlog ko noon, swish, di ba? So, yung swish kasi parang sister yun. Parang, parang inimbento ko lang na salita. Pero yan, parang dedicated talaga sa mga sisters ko sa swish. And then, yung Asian Games, magka-roommate kami. Si Kiana, siya, at saka ako. Kaya naging close din talaga. Di kami matutulog, hanggat di kami nakaka-chicken dinner. Yes. Yung naglalaro ka din. ROS. Yun yung ROS. Tsaka Kodem. Pero ROS talaga kami. ROS. Yung room namin, yan lang talaga nilalaro namin pag wala na kaming ensayo sa gabi. Tapos kung may game kami kinabukasan, ay, hindi talaga matutulog hanggang di mo nanalo. Mag-start kami 7 p.m. Survival mode? Oo. Tatlo lang kami. Anong pinaka-memorable na bonding niyo? Yung room natin, punong-puno ng Ovaltine. Ovaltine ba yun? Hindi ko alam swish. Parang Swiss chocolate na. Ito na, yung favorite natin na bonding dun sa Asian Games din. Kasi, merong mess hall na tinatawag kung saan lahat ng athletes from different countries, yun lang ang isang designated area na kakain. So, syempre, tapos na yung mga games, pag madaling araw, bukas pa din yun. Oo, bukas siya. 24 hours. Medyo, hindi alam ng mga teammates namin na pag mga 11 p.m. nagugutom tong dalawa. So, syempre, as team captain, hindi ko sila pwedeng hayaan ko lang. So, sasamahan ko sila. Naging friend namin yung mga LO. Hanggang sa, dapat lalakadin lang talaga yun eh. Yung golf cart. Sumasakay kami na VIP kami tatlo. Tapos, na-enjoy namin yung moment. Iniikot kami sa buong Athletes Village. Tapos, ang bagsak namin mess hall. Alam mo gagawin namin doon? Kada station ng pagkain. Kasi, per station, Asian food. Oo. Diba? Yun talaga Jakarta pa din pinaka-the best. Doon pa din. Pinaka-the best talaga ng setup ng meals nila, diba? Kasi, iba-ibang potahe, kumbaga. So, meron ding halal na sinasabi. May nila, mga diba? halal. May mga Asian foods. May mga Western yan, foods, gano'n. So, ang eksena namin ni Mylene siya ni Kiana, iniisa-isa namin yung mga, stall. So, kumukuha kami nung, alam mo na, very Pinoy. Kumukuha tayo ng chocolate na tinitimpla. Kasi yung station nila ng yun, dahil mga 10 dito sa kaliwa, 10 dito sa kanan. Coffee, may coffee doon, yung mga may jam. milk, may mga jams. Yung mga bulsa namin, punong-puno ng jams. Everyday yun. Tanong nyo si Gana. Guys, pag binulat-lat niyo yung maleta namin, yung, di ba sa maleta, very Pinoy. Dalawang face. Yung isang face, puro jam, puro, Swiss na, chocolate. Kaya, dahil tsaka mga coffee. Sobra. Napaka-memorable nun sa Tapos, yung isa pa, yung nagpa-laundry. Yung kasi yung mga basketball player, iba kasi yung hotel nila. Sila lang talaga yung naiba. Yung gilas. Syempre, carry kasi friend naman. So, ginagawa namin, sa isang araw kasi, isang athlete lang pwede magpa-laundry. Ang dami naming laundry. Tapos, ang pares lang, isang t-shirt, isang shorts, tapos socks. So, tatlo lang. Syempre, dami mga pakihanap na yung pangalan dyan ni Junmar Fajardo. Ganon. Junmar Fajardo. Ganon. Sinusulat namin yung mga pangalan ng basketball players. Kasi hindi sila nagpapalaundry doon. So, sinusulat namin. Ito, Mylene Pat. Sino ako? Sige, Junmar Fajardo. Si Junmar. Sino ka? Andun pa si Thompson. Ayan. Oo.
Yung mga basketball players na hindi doon Para lang stay. makadoble kami ng laundry. Doble. So, kailangan pala, mga wais moves. Yes, nyo. yes. Pero, maiba naman tayo. Let's, proceed naman sa ikaw as getting to know Mylene Paat. Okay. Sobrang attentive. At paano ka nagsimula mag-volleyball? Buko yung nilalaro nila dati Kaya tigas-tigas ng katawan niya. Kaya bali yung daliri mo. Pag spike mo, tonk. Paano ba? Seryoso ba? Sige, kami magsasagot. Paano? Sige, hindi. Joke lang. Joke lang. Rehearse. Paano ka nagsimulang mag-volleyball? Nung high school kasi ako, so elementary, wala talaga akong alam. High school ako, pageant talaga. Nagpa-pageant ka kasi talaga ako. Seryoso ba to? Oo. Hindi nga. Walang maniwala sa kanya. Hindi kayo maniniwala. Ay, nako. Sige, anong grade yan? Second year high school. Second year high school. Carry. Hanggang third year high school. Tangkad ka kasi din diba? Tapos, yung brother ko kasi, talaga yung nagbo-volleyball. So, siya yung idol na idol ko. Nanonood ako lagi. Pupunta siya ng Iraa tawag sa amin doon. Tapos, nagpalaro yun. Siya talaga yung idol na idol ko. Tapos, mga nasa third year na ako, sabi ko, Kuya, turuan mo nga ako. May bola kami noon. Alam mo yung bolang puti? Puti lang. Puti pala yun. Parang ganyan, no? Ganyan. Bolang puti, yung gamit namin. So, yun, sinasadya niyang tamaan yung mukha ko. So, sabi ko, Kuya naman, dito kasi sa kamay ko. Hindi nga ako marunong, hindi ako maalam. Sinasadya niyang tamaan yung mukha ko. Sabi ko, bakit kaya tinatamaan niya yung mukha ko? Yun pala, yung thinking niya doon, para tumibay yung loob ko. Para every time na may darating sa akin bola, parang go ako. Tapos yun, natuto ako sa kanya, dahil sa kanya. So, fourth year high school ako, nag-start ako sumali ng intramurals. Kaso, nung binubuli kasi ako. Binubuling Pilipinas. Ayan, binubuling Pilipinas ka pala. Bago ako maging bully. Nabuli ka muna. Nabuli muna ako. Ano ka binubuli? Dati kasi, payatot ko. Sobrang payatot ko. Sobrang itim ko. Tapos, tinutubuan ako ng mga pimples. So, ano ka dati? Kasi yung volleyball dati, diba, nasa ilalim ng tirik na araw. So, walang binubuni ka din talaga. Binubuni din Sakto din talaga yung binubuni. So, ayun. Parang, tas ang lampa ko. Yun yung pinaka-ano ko talaga. Sobrang lampa ko dati. Yung service ko noon. Yung underarm na. Underarm. Sabi ko, underarm. Underarm? Ako na nag-correct, ha? Ako na nag-correct. Kanina pala. Para lang masingit lang. Sabi niya kasi, after no interview, uwi na ako. Kasi sabi ko, mag-dinner muna tayo, sabi niya. Hindi ko pa na-unplug yung mga pinlag ko. Ha? Sabi niya, ha? Siya rin nagtaka kasi nakatingin ako sa kanya. Nakaganon ako. Tapos sabi niya, hindi kasi daddy yung di ba ipa-plug mo? Ano ba i-unplug mo? Edi yung plug, di ba? So, yung mga plug. Bakit? Di ba? I-defend ko na agad yung sarili ko. Dinefend niya. Wala pa ako sinasabi. In fairness, mabilis yung utak mo. Of course. Nakatingin, sabi niya, yung tingin mo kasi judgmental na eh. Sabi ko, wala pa ako sinasabi talaga, te. Wait lang, naluluhan na. Nasaan na ako? Nasaan na yung kwento ko? Binubuni. Underarm. Yung underarm. Underhand na nga. Sabaw. Ay, ikaw Tawa ka ng tawa. Ikaw yung nag-i-enjoy eh. Wait lang. Hindi ako makagatawa. So, yung underarm mo. Wait lang. Pinapapawisan na ako. Ako din. Underhand. Lagat ka underhand. Kaya nga eh. Kinakabahan na ako sa pinaka-bully sa team namin. Hayop. Shoutout sa'yo, Jasmine Nabor. Okay, going back. Yung sabi mo, dito? Basta yung dito, yung service ko dito. Hindi umaabot sa net. Hanggang dun lang sa may attack line. Sobrang lampa ko nga. Nakababa na dun sa attack line. Ako din nangyari dun sa akin yan. Pag napupunta ako sa harap, tatalon ako, nakakatalon ako. Nakakaabot yung kamay ko sa above the net.
Kaso, pag na-touch ko yung bola, syempre sumasama sa akin yung yung bola. So, nabully ako nung sabi sa akin ng mga nanonood. Tapos, kamag-anak ko pa. Oo. Sabi sa akin, ano ba yan? Napakalampa naman ito. Tangkad-tangkad. Oo. Tapos, ang lampa-lampa. Ikaw yung pinakamatangkad. Ako Talaga, yung ginagano ka ng mga relatives Yes. before. That's so sad. So sad. Pero, pinatawad ko na po kayo, ha? So sad. Okay, at least alam niyo na po, Okay na po. pinatawad na po kayo ni Maylene. Ay, naka. So, doon ako nag-start talaga. Mm. But, hindi ko tinuloy nung 4th year ko. Okay. Pero, pinush pa rin ako ng kuya ko para lang makakuha ako ng scholarship. Saan ka na Pinasok nag-ano niya yan? ako sa UB. Pangasinan pa din yan. University of Baguio. Ito na nga, sabihin ko na. Pinamuhulaan kasi eh. Sister, University of Binubuni. bago tayo mapunta dun sa University Pasok. of Baguio, Mhm. yung grade school mo, saan ka nagtapos nung grade school mo? Sa Bani, Pangasinan. Bani, Pangasinan. Yes. Paano yung mo dun? Yung buhay mo pala nung grade school? Kasi ito hindi ko alam. Wala pang volleyball talaga nun. Okay lang ba? Mahaba-haba to. Tabaan, Kasi nga ba nung Ay, nilakad iklian ko mo? na lang. Iklian ko na lang. Nung nag-high school na kasi ako, syempre, sa hirap ng buhay. Nabenta yung mga tricycle namin, ganon. So, ang inaasahan na lang namin yung kinikita sa palaisdaan, which is yung nangyayari doon, parang kami mismo yung nagbebenta. Oo. So, pag ubos na naman yung fund na yon, may times talaga at madaming times na naglalakad lang talaga ako papunta sa school. Nakita ko na yun eh. Ang nakita mo yung haba, layo. guys. Ang layo. Kung ilang Sobrang kilometro yun. Kotse lang, ang layo talaga. Tapos pinapakita niya sa akin, sister, pag pagod na ako, dito ako dumadaan. Ito yung, Yes. shortcut ko. May Pero shortcut doon. sa kalagitnaan siya ng palayan. Tapos mataas Ang pa lala. yun, te, nung time mo? Oo. Or ganun na rin yung kababa yung palayan doon? Ganun na talaga yung palayan. Ah, okay. Pero pag lulusungin mo yung palayan na yon, may ilog ka pang tatawirin doon. Ah. Pero pag akyat nun, bahay na namin. Diba yung natatanong niya nun pag So, doon ako nag-shortcut din pag pauwi. Pag pauwi. Oo. Siyempre, pag papunta, hindi ko pwedeng shortcutin kasi madudumihan yung uniform Uniform ko. mo. So, may times talaga at madaming times na ganun yung nangyayari. So, may times din na sa hirap ng buhay, nagbibenta talaga kami ng, siyempre, yung isda na yung sinasabi ko. And, umakyat ako ng puno ng mangga para kumuha ng Pambenta mo din. Yes, binibenta ko din dun sa kantin. Alam nyo, kahit mahirap yun, masaya pa rin. Kasi may mga kasama May mga ako kasama ka. naglalakad. Oo. May best friend ako doon na hindi na lumaki hanggang ngayon. Shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo, Shoutout sa'yo. Gino! Hindi, yun na rin yung height niya. Oo. Sobra, inaantay niya ako. Hindi kasi kami magka-section. So, inaantay niya ako. Cha kasi tawag sa akin. Cha, tara na, uwi na tayo. May ganyan din akong best friend nung grade Oo. school. Maliit din siya. Maliit lang Sabay siya. din Di ba kami ako umuwi. gulayat? Hmm. Siya yung pinakamaliit sa batch namin. Ako yung pinakamatangkad sa batch namin. So, pag naglalakad kami, syempre, enjoy na enjoy kami, ganito, ganyan. Tapos, pag may makikita kaming mga prutas, ganon. O, syempre, kukunin namin. Tapos yung gagawin yung pagkain, merienda. Habang naglalakad, may pagkain. So, enjoy naman. Enjoy naman. At makikita mo din naman na very grateful ka ngayon. Oo, sobra. Tsaka nagbago lahat din. Siyempre, nung pagpasok mo ng college, doon ka na napansin. Oo, pagpasok ko kasi ng UB, so, para lang talaga sa scholarship, sabi ko, sige kuya, pasok mo ako dyan kung gusto nila akong tanggapin. Oo. Kasi, Maalam ka na sa volleyball noon. oo, maalam na ako kasi nga, tinuturuan niya nga ako. So, Okay. Pero hindi ganun, lampa pa rin ako. Ang position mo noon? Middle blocker. Bye. Oh, sorry. Idol ko to dati. Ay. Oo. Si Idol. Ay, sorry, nasa podcast. Aray. Aray. Si Idol. Hindi kasi, nung first time ko sila na-meet, Intercollegiate. Intercollegiate. Every year sa Ang tawag namin sa mga taga Manila, taga baba. Kasi Highland kami. So, uy, aakyat yung mga taga baba. So, sabi ko, cute. sino mga taga baba? Basta magagaling yung mga yun, mga ganito, ganyan, mga matataas na school. Eh ako, wala akong idea pag sa mga sa ibang school. Basta makapag-aral talaga ako. Wala akong idea sa ibang school kung mataas man yan, kung mababa man yan, kung nasaan man ako, yung ganon. Oo.
Basta ang alam ko lang, mataas yung building sa UB. Okay, yung time na yun. Yung time na yun. So, ayun, akyat yung mga baba. Sabi ko, sige. Yung time na yun, first game ko sa UB, nag-champion kami. As a middle blocker. Oo. Tapos, after nun, kami yung nag-represent ng Baguio. Okay. Kaya namin kayo nakalaban. Sabi ko, galing naman. May clip. Sinasabi mo lang yan kasi nandito tayo. Hindi, idol ko talaga. Captain Ball na siya dati. Pero nakakatawa kasi nag-middle siya. Ako, opener talaga ako. Nung dati? Oo, nung nag-start ako. So, nagpalit na tayo. Ikaw na yung wing spiker. Ako na ngayon yung nasa middle. Very good. Diba? Parang ngayon lang. Sakto na, diba? Dati ako yung tomboy. Ngayon, ikaw tomboy. Kailan ka ba nag-U-up? Kailan mo siya Naka 2 years ako sa UB. Bago ako nagpunta ng Adamson. Okay. Kaya naman pala, medyo nalolost ako. Okay. So, nung punta ko ng Adamson, graduating na siya. Okay. Grabe, no? First year pa lang siya. Pag-graduate na ako nun. Correct. Alam ko Hindi naman. mo kaya ibulong. Dito sa podcast na to, talagang, na-highlight talaga yung katandaan ko. Promise yan. True yan. Anyways, dito tayo sa sa career mo sa volleyball. Kailan mo naman Kailan mo na pagtanto na gusto maging super Ingo? Kanina lang. Bored lang talaga ako. Super Ingo, sabihin mo nga. Kasi, Super Ingo. Ano ba yung team song niya? Malay ko. Kalimutan ko Lilipad ako para lang sa'yo. Gure! So, Super Inga. Super Inga. Medyo, going back, Sige kailan mo na, naisip yung, anong turning point sa buhay mo na nasabi mo may future dito sa volleyball para sa akin? Nung pumasok ako ng national team, kasi, before, akala ko talaga, mag-aaral lang ako. Maglalaro lang ako para makapag-aral. So, yun yung talagang goal ko. So, graduate ako agad. And, hindi naman po sa pinagmamayabang. Nakatatlong course po ako. Tagay! Kabog! Napag-graduatean mo lahat? Hindi. 2 years. 2 years ako kasi na HRM. Di ba may ganun before? Pwede ba yun? Ako kayo! Yes! Go! So, naka 2 years ka Naka doon. 2 years ako okay sa na. UB ng HRM. Naka 4-year course ako ng tourism tourism sa UB. Okay. Tapos 4-year course ako ng HRM sa Adamson. And then yung pang third na course ko, yun yung hindi ko natapos. So, ang tagal mo nag-aaral, ganun? Trip mo lang? Trip mo lang mag-aaral? Natapos mo talaga yung HRM ng 2 years? Tourism. Tourism. Akala ko HRM. Tapos HRM ng 4 years. Yung tourism ba 2-year course lang? Pwede kang graduate ng 2 years lang. Ang galing ha. Pwede yun Pwede before. pala yun. Pero sa HRM, ano mga Before. natutunan mo doon? Hindi ka, baka ma-experience ko naman yung Hindi ako talaga nagluluto. gusto ko i-highlight eh. Nagulat ako as a best friend. No. HRM pala. Tapos hindi ko nakaramdaman yung pagluluto. Hindi, niya. baka siya yung nag-aayos ng table. Pero mahilig ako doon sa table. Pakiayos nga yung kama namin. Magaling ka Later. doon. Magaling ka doon. Oo. Yung sa table setting. Wala, ang galing yung sa sister. bedding. Kaya pala yung yung kama mo, kasi magkasama kami dati sa bahay, maayos na yung, mag-ayos na. Maayos siya mag-ayos na kama niya. So, doon ako mahilig. Pagluluto talaga, okay lang. Hindi mo Sumasama siya, lang ako. skill. Ganun. Hindi mo talaga siya Assistant lang ako. Oo. Yung taga-abot lang ng Ricardo. Pero mahilig ako Mag-chop. Yun yung trabaho ko noon pag nagluluto kami na na magkakaklase. So, syempre may subject kami. Ako yung taga-hiwa talaga. Mince. Yeah. Na-perfect Feeling mo yan. chef ka. Julian. Sobrang yabang ng dating. Nag-chop. Taga lang talaga. Is like, Parang bata na. Dice. Nagluluto-lutuan. Dice. So, nakapasok ka na sa national team. Andun na nagsimula na, Na naisip ko na may career pala sa volleyball. Tapos, pinangarap mo ba mag-national team? No. Oh.
Hindi, no. Ang galit naman, no agad. Hindi. Kasi, nung pagpasok ko, volleyball, wala talaga sa isip ko, sister, as in. Wala sa isip ko yung magna-national team, yung magpo-pro, wala talaga sa isip ko. Tapak ko sa Adamson. Na-challenge ako. Sabi ko, ay, ganito pala yung competition dito. Sobrang taas. Kulelat kami na. Kulelat kami. Sabi ko, ay, gusto ko syempre yung mag-grind pa para mapunta dun sa din. Lumabas yung pagiging competitiveness mo. Yes, dun talaga lumabas. Yes. Narinig. Yes. Dun talaga lumabas. Sino mga ka-batchmate mo sa Adamson na naka-teammate mo nun? Si Fen lang kasi yung batchmate ko na na matagal dun eh. Tapos yung iba, nasa na kami. Si Joy Dacoron. Si Joy Dacoron. Si Bang, inabutan mo? Naabutan ko, si Gemma. Si Gemma, lower batchmate. Pero hindi na kayo nag-abot? Nag-abot kami ni Gemma. Okay. Ayan ang, si Fen, si Joy, si Gemma, na mga naglalaro ngayon. Si Zapanta. Yan, naabutan ko rin. Ayan. Yung mga mga senior ko. Sila Ate Pao, Soriano. Okay. Sila yung mga naabutan ko. So, ayun, sabi ko may career pala dito sa volleyball. At saka, di ba, buti nga kasi nag-national team ka eh. Kasi kung hindi ka na-expose sa international games, hindi ka rin matatagpuan ng Thailand. Tama ka dyan. Sobrang tama ka dyan. How's your experience dun sa Thailand? As unang base mo na talagang nagko-compete ka for them and with them, di ba? Actually, nung first game ko, ito yung hindi ko makakalimutan eh. First game ko with them, ang nasa isip ko lang, once nakapuntos na ako, tutuloy-tuloy na to. Yun talaga yung nasa isip ko. Pag once nakapuntos ako, tutuloy-tuloy na to. Sinet sa akin yung bola. Siguro, mga ilang score na yun eh. Mga nasa 5. Wala pa akong puntos kasi wala pang set. First set sa akin nung setter ko doon, puntos. Sabi ko, tutuloy-tuloy na to. So, nakuha ko agad yung confidence. Kumpiyansa mo. Doon. And, bago pa naman ako isabak doon sa game, talagang yung connection talaga yung binibuild up nila. Connection between setter and spiker, setter and libero. Ganon yun eh. Ganon yung sistema doon eh. So, sabi ko, okay, gagawin ko to para, alam mo yun, para syempre sa sarili ko. And, para mag-grow pa ako. Yun yung thinking ko talaga dati. So, ayun, nagtuloy-tuloy naman yung laro ko na so far. Kaso nga lang may one time na 2 weeks yun eh, na na-injured ako quads. Kasi nasobra na ako sa training. Nagkaroon ako ng quad strain. And thankful naman ako sa kanila kasi yung the whole week na yun, hindi ako pinatraining. At nag-heal yung yung strain ko. So, syempre, yung next game namin, matindi rin yung kalaban namin. Nakapag-perform pa rin. Tsaka first 6 ka dito, diba? Tama. At maganda yung naging finish ng team nyo. In fairness, si Maylene, isa siya sa mga Philippine volleyball players na naging import na sa Pilipinas. Yes. Baka hindi po nalalaman ng iba, isa si Maylene doon. At naging maganda talaga ang karera niya sa Thailand nung naglaro siya doon. Correct. Kinikwento mo sa amin ang training program nila, sistema. Baka pwede mong i-share din dito kung ano yung mga differences ng training sa Thailand compared dito sa Pilipinas na talagang parang unforgettable sa'yo, napawaw ka. Napawaw lang ako. Napawaw talaga ako. Hindi lang. Napawaw si Maylene na talaga to, yung kinakausap na. Tama. Si Ate Maylene to. Siya yan. Ako lang to. Napawaw ako. Napawaw ka sa sistema. Hindi lang kasi ako napawaw lang. Napawaw talaga ako sa sistema. Susuntan kita dyan. Ipasa mo dito. Diba malamig dito? Ang init. Nag-iinit na siya. Gusto ko niya nasuntukan. Okay, going back. Sobrang quality nung ensayo. So, hindi kami nakapokus sa madaming drills. Naiinitan na siya.
Hindi kami nakafocus sa maraming deals. Actually, puro kami scrimmage all the time. Ilang oras ng training niyo dun? 3 hours. 3 hours lang. Pero hati yun, 2 hours na ball training, tapos 1 hour na na Weights? May difference din talaga. Kasi Malaki. dito sa atin, mga 6 hours, 5 hours. Ang lala. So, Doon, 3 hours lang talaga. Tapos pagka 3 hours, stop na yun. yes. Once a day lang? I don't know kasi, once a day lang kami. Wow. I don't know kasi, syempre, siguro dahil season din, season din, kaya ganun sila magpa-training. Pero, feeling ko, ganun talaga sila magpa-training. Culture na siguro sa kanila. So, ang nagpapatagal lang sa amin, sa drills namin, is yung scrimmage talaga. Doon talaga nila binibuild lahat. Grabe, no? Like, paluan, ganito, ganyan. Diskartihan, technique sa volleyball, doon lahat. Blockings, hindi kami masyado nagdi-drills. Oh, eh? Pero depensa, ayun yung number 1 talaga. Kaya siguro talagang, sorry po, talagang magdepensa sila. So, ayun, sabi ko, nag-observe lang ako. Observant kasi ako. Observant ka. So, nag-observe lang ako sa kung anong mga pinapagawa, yung mga nangyayari. And, ayaw nilang na-stress yung players. Talaga? Yes. Kasi may one time na a day before ng game namin. Kasi ganun kami palagi. Magta-travel kasi kami papuntang Bangkok. From Korat, ta-travel kami papuntang Bangkok. Ng morning, a day before ng game namin. Okay. Morning, ta-travel kami. Wala kaming training nun. Hapon lang kami magkakaroon ng slow jog sa Oval. Wow. O slow jog lang kami doon. Kasi kami, parang yung hotel na tinutuluyan namin, parang apartment ng mga athlete talaga. So, 2 ikot lang kami sa Oval. Tapos, so, light training lang talaga? Super light. Tapos, stretching, konting-konting ganyan. Tapos, may bola kami. lang kayo, ma-activate. Tapos, mag-spike receive lang kami. Tapos na. May one time, yung takbo namin yun, binilisan ko kasi. Kasi parang sabi ko, nabibitin ako, bilisan ko nga. Tapos, Mai! Tawag sa'yo. Kasi Mai yung pangalan ko. Mai. So, pag tinatawag nila yung pangalan, wait lang may iba lang tayo. Pag tinatawag nila yung pangalan ko, feeling ko nasa Finding Nemo. Alam mo yung mga birds? Mai. Sorry. Ikaw na talaga to. Sabi niya kasi, kwento ko lang Sige, kwento. Nasabi. So pag tinatawag nila ako, Mai. May tono kasi sila, di ba? So pag tinatawag na, Mai. No. Sabi niya, no, wag daw mabilis. No, slow only. Mas stress daw. Yan. May stress daw yung legs ko. Kailangan fresh daw kami. Kinabagahan. Galing. Nagtatraining pa kayo sa umaga before game? No, hindi na po. Ang galing. Diretso na kami ng game. Ganun talaga sila. Kamusta pala sila as teammate? Trish, mababait ba sila? Oo, mababait sila. May mga times nga na pag may birthday, parang sa atin din, nagse-celebrate din. And pinupuntahan din nila ako sa condo ko. Sa condo. Tapos kakain lang kami. Tapos may times na after training, lalabas kami magdo-noodles. Noodles kasi yung uso doon. Hindi ramyun. Noodles. Tsaka mahilig sila sa mga gulay tsaka frutas. Oo. Ay, ito pala yung na-experience ko doon. Kasama ko yung mga manager, gano'n, yung mga team owner. Pinakain nila ako ng papaya pokpok. Alam niyo yun? Hindi, syempre. Alam niyo yun? Papaya pokpok tawag nila doon. Anong unang impression mo nung sinabi sa'yo? Yung maanghang. Oo. Sabi ko, ba't naman pokpok? Tapos? Yun pala, papaya, tapos masarap. Ginanon, tapos pinukpukpuk. Ganon. Okay. Nung una, sabi ko, kasi sobrang spicy niya. Sabi ko, di ko ako, konti lang. Chopstick pa yan, konti lang. Is it good? Sabi ko, yeah, good. Sabi ko,
Sa isip-isip ko, umaapoy na yung tenga ko, yung mata ko nagluluhan, yung yung sobrang anghang. Mahilig sila sa maanghang di ba? Sobrang anghang nun. Ay, mag-Thai food tayo. Oo nga, may alam kami na sa... Favorite, mamaya gusto. Pad Thai Pad Thai. Wait lang, tapusin ko lang ito. Sige. Sige. Kanta. Tapos, di ba hindi ako mahilig sa mga sa mga fresh. Sa mga fresh. Balikan mo na lang kami, magkakantuhan muna kami. Ano ba kasi yun? Ano ba? Hindi ba hindi ako mahilig sa mga fresh meats? Oo, yung mga sashimi, ganon. Ayaw mo ng fresh meat? Ako din, ayaw ko gusto mo? Beshi, nung habang kinakain ko yung papaya pokpok, nakita ko yung fresh na crabs. May fresh pa na silang... Raw. Ayaw ko na dito. Fresh pa, nagapang pa, Beshi. Wait, nagapang pa. Sabi ko, bakit ayaw mo na fresh? Gusto mo ba yung mga nabubulok na? Ayaw mo pala ng raw? Ayaw mo pala nung... Mali. Ayaw mo pala ng hilaw. Alam ko na yung sabi ko na Okay, go. Nangingita na din ako. Buhay pa! Nagapang pa, sister. Sabi ko, na-realize ko, bakit na magapang pa? Alam mo yung maliliit na crab? Paano pag sinipit ka nun? Hindi, wala siyang malaking gano'n. Andito talaga. Wala siyang malaking gano'n. Sabi ko, parang alam mo yung parang gusto ko kaya. Iluwa yung papaya pokpok na yun. But I love Thailand, ha? I love Thailand. Anong Thailand word ang favorite mo na natutunan? With Thai accent, ha? Anong Thai word ang favorite mo na natutunan mo? Fai la. Ano yung... Ano yung fai la? Ano yung fai la? Sorry. Bakit? Nawala. Ito yung payla. Ito talaga. Sabi ko sa inyo, mahaba to eh. Tapos na yung training namin. Nagba-vlog ako. Kasama ko siya, tsaka si Katarado. Tapos, si Gretchen Soltones, kasama din natin. Nagpunta kami sa 7-Eleven. Magpapaload si Dorian. Ay, gano'n. Si Dorian. Magpapaload sa 7-Eleven. Ang video ko, sabi ko, tingnan mo si Gretchen, kamukha niya yung nagtitinda sa 7-Eleven. Hindi tawa kami ng tawa. Nawala sa focus. Si Dorian naman, magpapaload. Ito si Maka. Sa akin kasi nagtanong. Nagtatanong siya kay Dorian. Sa akin nagtanong si Dorian. Pero binivideoan ko sila nito paano magpa-load? Sabi niyang ganyan. Sabi ko, sabihin mo lang, la, 7 days. Nulit ko pa, la, 7 days. Pagpasok namin, pumila pa tayo, sister. Pila. Baliw ka. Tapos pagdating doon sa counter si Doria, hindi din sila nagkakaintindihan na tindera. Tapos sabi nila, payla, 7 days. Tapos sabi nila, gawa ganun. Tapos sinitingnan niya yung cellphone, hindi niya alam kasi hindi naiintindihan yung language. Inuulit pa ni Doria. Payla. Hindi yung totoong Thai word. Pinagtipan si Doria, baliw talaga to eh. Inuulit pa niya dun sa counter. Sabi niya, la, 7 days. Ha? Ganyan yung... yung nasa counter, yung kilay niya, nakaganon. Nakataas. Pull back yung blush on. Hindi ko alam kung style niya lang yun. Pabilog talaga. Kasi yung blush on, pabilog talaga. Balikan mo nga. Panoodin niyo yan nasa vlog na lang yan. Grabe sobrang pabilog na talaga yung kami ng tawa ni Maylin. Si Doria, seryoso siya doon. Kaming dalawa, tawa ng tawa. Kasi alam namin, hindi yan Thai word. Gawa-gawa niya lang yun. Yung seryoso nga, anong Thai word yung So ito nga, nalaman ko nga na yung gawa-gawa kong yun, kasi naririnig ko yun pag nagtitraining yung mga Thailand. Payla. Payla ang pagkadinig ko.
Yun pala, Menfenray. Ang layo! Ano yun? Nakakainis. Akala ko medyo similar. Sounds like, ang layo. Hindi, ganito kasi. Ano? Pakinggan niyo ako, wait lang. Magtatay accent ako. Magtatay accent ako. Menpenlay. Ganon nila ibigkas. Menpenlay. Kasi hindi sila mabigkas sa R. Gets? Yung grab nga, crab. Pwede ako dyan. I'm not mocking Thailand. I love Thailand. I really love Thailand. Grab? Crab. Crab. Hindi nila Wala silang R. Wala silang R. Baka taga-Thailand ka. Oo. Taga-Thailand ka talaga. So, yun pala, pag babasahin mo yun, Menfenray. Pero ang bigkas kasi nila, Menpenlay. So, ang dinig ko, Waypayla. Layo pa din. Grabe yung tenga mo, Tino. May sariling translator. Grabe yung tenga mo. Iba yung papasok sa eardrums mo. Napasok ko yun kay Doria. Napagtripan ko si Doria. So, ano? Ano ibig sabihin nun? Menfenray, no problem. Menfenray pala yung favorite mo. Menfenray. No problem. Paypayla. Tapos, marunong na ako nung mag-count hanggang 10 kasi yung play namin. Sige nga. Ng song, sam, si, sip, ha. Sim? Nakalimutan ko na. Huwag ka na mag-play. Ilang years na din kasi, diba? Ilang years na din. Tapos, yung yung sa Thailand, di pa tapos ang mga masasayang araw ni Maylin yan. Kasi, di ba, pag liga sa Thailand, men's and women's. So, sa women's, siya yung import ng team na, team mo? Nakonrachasima. Sa men's, ang nila, import nila doon is yung si Sergio Rizano. Yeah. Ikaw naman sa amin, yung love story niya ni Sergi. Bakit dito mo kukwento? Dali na, nakakakilig yun. Oo nga, kasi, yung first, ang dami kayong puging-pugi sa asawa mo. Mahaba yung pila. Ikaw yung Sabi ka na, super ingo. Ko lang So, ito na nga. Kinilig yung excite din. Go. Yung sa flowers. Ano flowers ka dyan? Sige, go. Lo, baby, gumagod. Left and right. Ano yun? Yung first na, encounter namin. Encounter talaga. Kasi yan sa, hindi ko alam na magkatabi yung room namin. So, nauna siya na dumating doon. Mm-hmm. Tapos, parang after a week, dumating ako doon. So, hindi ko pa siya talaga kilala. Yung condo nyo to or sa hotel na to ng Sa condo. Condo namin. Tapos, nakita ko lang siya sa post ng Nakonrachasima. Kasi, syempre, finalo ko yung Nakonrachasima. Nakita ko lang siya dun sa post. Ay, taray, pogi nito. Ganyan ako. Winelcome siya. Oo. Tapos, yung unang yung unang meet namin, paglabas ko ng elevator, sa hallway namin yun na. Tapos na yung training ko, di ba? Pag-akit ko. Paglabas ko ng elevator, lalakad ako, kayuko pa ako ganyan. Yuko. Lakad akong ganyan. Siya, palabas siya ng room niya. So, kapag katingin ko sa kanya, sabi ko, natameme ako, beshi. Nalabat first sight ka. Siya din nalabat first sight. Natameme din siya, pero hindi ko alam. Ang ganda. Ang ganda. Sobrang ganda. Tapos, alam mo yung batean lang namin, ganun lang. Ganun lang. Ganun lang talaga yung first batean namin. Sabi ko, tapos pagdating ko sa room, sabi ko, feeling ko pulang-pula nag-iinit yung mukha ko. Yung mukha mo. Sabi ko, pogi naman nun. Ganun ako. Ayun. Saan kayo una nakapag-usap doon? Nung gathering nung hinatid yung gamit namin sa condo. So may mga hinatid yung liaison namin doon na mga gamit, like microwave, yung mga supply namin, ganun, hinatid doon sa condo. So nag-meet kami doon sa lobby at kinuha namin. May picture nga kami. Thank you. First picture namin yun. Nagpa-picture ako sa kanya, kapal na mukha ako. Sabi ko kasi,
kamukha nito Superman, sabi ko. Papakita ko nga sa family ko. Nandito si Superman. Kunyari gusto niya lang magpakita pero yung picture. Pero in fairness si Rezanov yung unang nag-approach siya. Siya yung unang nag-approach. Nung una talaga kasi, as in, friends kami. Sobrang, doon namin na-build yung relationship namin. So, parang may times na, let's go out, let's eat outside. Ganon. Lalabas kami, maglalakad, papunta sa mall. Kasi, ang sobrang hilig niya maglakad, sister. Doon ako na napagod. Kakalakad. Doon ako, Hindi. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko eh. Pagod ako, pero doon din ako na parang na-challenge na parang, okay, maganda rin pala pag naglalakad after ng training, gano'n. Tapos kakain lang kami sa mall. Alam mo yung mall na natin, sister, pinag-vlogan natin, doon kami pumupunta. Okay. So doon kayo nag-first nag-date. Tapos mga ilang... Hindi ko siya makonsider na date kasi nga, wala. Parang friends lang. Friends lang talaga kami. Ilang months bago kayo talaga nag-start nag-date na? Nagsama pa kami ng New Year kasi wala kami kasama eh. Ay, okay. Christmas, New Year, hindi kami nakapagbakasyon. So, magkasama kami. May mga Filipino friends na nag-invite sa amin. Sa Thailand pa din yan? Thailand pa rin. Talaga? Hindi ka nakauwi ng Pilipinas? Hindi. Tapos, magkasama kami New Year, kasama ng mga Filipino friends. Tapos, nakita niya kung paano mag-celebrate yung mga Filipino. Tapos, punta kami ng Pattaya Beach. Okay. So, na-experience din namin yung doon, yung dagat doon. Tapos, balikan lang kami kasi nga may training kami kinaumagahan. Parang 2 or 3, gano'n. 1 kami umalis, tapos 2. Tama. January to? January na yun. Tapos, ayun, pagbalik namin, parang, okay. Parang may feelings pala kami sa isa't isa. Yung cute. Sino una nag-confess? Ha? Sino una nag-confess? Walang nagko-confess. Ay, gano'n. Assuming ka, gano'n. Assuming lang ako. Pero in fairness, yung assuming na yun. Pero kasi mararamdaman mo naman na when there's something talaga, di ba? Yes. Kailan mo nasabi na mahal mo na? Hindi ko pa siya mahal that time. Kailan nga? Siguro nung pagbalik ko ng Pinas. Namimiss mo na siya? Nasad ako. Tapos, sabi ko, mahal ko pala siya. Oh. Tapos ganun din pala siya. Nag-LDR kayo, talagang dinaanan nila lahat yung hirap na yun. Pero in fairness naman din talaga kay Rezanov. Siyempre, Ito. Best friend, Best friend era. Best friend side na. Nag-effort din talaga siya for Mylene. Kung umuwi yan dito sa Pilipinas, gusto niya makasama si Mylene. Then now, sobrang serious. Then now, long distance pa rin. Long distance. Pero matibay. Every now and then, talagang pumupunta-punta at give and take naman sila. Every after ng season mo or season niya. Grabe. Sobrang mahal na mahal. Super talaga. Tsaka nakita ko din na very in love sa'yo si Rezanov. Bakit in love din naman ako sa kanya? Very in love ka din. So, which is so good, diba? Yeah. Maganda yung naging career mo doon, tapos nandun mo pa nakita yung, na-meet yung, love of my life. Love of your life. Perfect na yun. Soulmate tawag namin sa isa't isa. Yeah, perfect. So, ngayon naman, dako naman tayo sa, gaano ka kasaya na makakalaro ka na ulit? Kasi, isang taon din, diba? Or mahigit? Din, So, kwento mo naman yung journey na yun sa injury and then yung feeling na gusto mo na ulit makalaro, na-excite ka. After kasi ng surgery ko, sobrang, hindi pa, actually, na-surgery na ako. Pero hindi pa rin nagsisink in sa akin na injured ako. Okay. Surgery ka na't lata. Tapos, hindi ko na maangat yung kamay ko. Injured pa rin ba ako? Yung gano'n. So, eventually, mga ilang weeks yun. Parang, may madaming times na umiiyak ako. Pero syempre hindi ko yun may pakita sa inyo, hindi ko Tapos hinahayaan lang ako ni Pitisay na, sige, ka muna dyan, para mag-absorb muna sa'yo, na ganito yung nangyari sa'yo, na ito ka ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. Tapos, ayun, nagkaroon din ako ng, siguro yung way na to, na binigay ni Lord din, nagkaroon din ako ng time sa sarili ko na para i-correct yung mga pagkakamali ko.
Like, of course, yung pagkapasaway ko, pagtulog pa lang, ganon. Yung pag-recovery ng katawan ko, yung sa mga kinakain ko, iniinom ko. So, ayun, doon ko na-correct lahat na parang, may mga times pala na kailangan i-correct mo rin yung sarili mo. Yung ganon. So, yung journey kong yun, sobrang back to -0. Yung pakiramdam. Yung pakiramdam talaga. And sobrang thankful din ako. Kasi meron si Rizanov. Siya talaga yung number 1 na tumutulong sa akin. Like, kahit pag nasa bahay ako, kahit nung long distance kami, tapos binibigyan niya ako exercises, kinakamusta niya ako lagi. How are you? Like this? How's your shoulder? Did you eat well? Ganon. Ano yung mga iniinom mo? Yung mga gamot na iniinom mo? So, doon ko rin napatunayan na parang, hindi pala ako mag-isa sa journey na to. And of course, kayo, na mga teammates ko na pag pumupunta ako sa training, like, yung pag nag-smile kayo sa akin, alam, Naging emotional na siya. Ibalik mo. Balik ko. Okay lang ba umiyak dito? Okay lang umiyak dito. Okay lang ba umiyak? Grabe yan. Iyak tawa tayo dito. Okay ano lang ba yan kasi? Pagin mo tissue. Hindi, huwag ka mag-tissue. Sama lang nga. Pag yung nasa taas ako, tapos niningitian niyo ako, sobrang sarap ng Hindi alam niya. Shoutout sa mga teammates nila, Ate Mylene and the Baby. Yes. Malaking bagay ang isang simpleng ngiti for her. For her. Ang babaw lang talaga ng sister ko. Ito yung tissue, sister. Sige, bago ka magtuloy-tuloy sa pag-iyak, punasan mo na yan. Tsaka lagi din namin siya nire-remind din na alam namin kung gaano ka hardworking sa pagbabalik mo. At saka, kilala ka na namin kung paano ka maglaro. Hindi kami, parang dahil sa injury mo, makakalimutan na namin kung sino si Mylene Paat. 'Di ba? Lagi naman tayong okay lang yan, konti na lang. 'Di ba? Lagi, konti na lang. Tsagain mo na yan. Ganun. Naghihintay lang kami sa'yo dito. Ganun. Very patient din yung team. Sobra, doon ako na And, and, yun nga, na-excite ako bumalik, lalo na nung pinakita nyo sa Madlang People. Wow. Pinakita nyo talaga na sobrang, ito kami, na, lalo na nung nag-podium tayo. Doon ako hindi ko alam kung kanino ko sinabi or nasabi ko sa'yo na parang, ang sarap bumalik na kasama yung team, pag ganito yung team. So, by that, parang, dun pa lang, nag-start na ako. Na-inspire ka lalo, mag-push. Magti-training na ako. Ganun. Di ba, hindi pa nga ako na-a-approvean ni Dokta? Hindi ba siya na-approvean ng doktor? Gusto na talagang mag-training. Gusto ka nang sumama sa 6-on-6 eh. Pero, ayun na nga, ito na nga yung time na Pero, yun nga, nakikinig pa rin naman ako sa inyo na sinasabi niyo sa akin na dahan-dahan lang, huwag kong biglain. Kasi nga, syempre, mas worse nga naman pag na-re-injure yung sarili. Totoo. Syempre. And finally, you're part of the team now. Yay. Ano yung feeling na makakapaglaro ka na ulit? At sa reinforce pa. Sarap. Na-excite ka ba? Todo? Last na game ko kasi reinforce. At MVP ka daw doon. Before? Oh, wow. Perfect, diba? Charot. Ayaw mo masyado ma-excite. Ayaw ko masyado ma-excite pagdating sa ganun. Pero yung nakakamdaman mo sa training, like yung nagsasabay na sa tayo. Sa training talaga. Sa training. Kasi naniniwala naman ako na lahat nag-uumpisa talaga sa training. So, sa training talaga ako lagi na-excite. Like, sobrang early ko nga, di ba? Oo, siya yung number 1 na unang-una lagi sa ensayo. Pag dumadating doon, kasi gusto ko na mag-warm up agad para warm up na yung shoulder ko, ganun, para pag paluan na, sabayan ako sa inyo. So, yun yung talagang mina-mindset ko. Ayan. Na everyday, kailangan, walang mag-give up.
Correct. Sorry. So, Dahil dyan. mukhang ready na kami makakita ng isang pa at chara form. Parang iba yung sayo, no? Pag sinamahan, pa at chara form. Bakit paat na may atsara? Parang paa na may atsara? Na may chicharon? Haro! Dahil dyan, makikita nyo na ulit si Pa at Chara Porn ng Pilipinas, Philippine Volleyball. Hi! And then right. Water break! Dago Chika, Insider Scoop, at Game Day Kwento. Lahat yan, dala ng Sports Plus. Service error? Di uso rito. Laging ace sa sports content. Visit sportsplus.ph now. Like, comment, and subscribe para laging mainit ang laban. At muli, andito na naman tayo sa segment na to kung saan finally may chance na akong manalo. Magde-debate po tayo ngayon. At ang topic natin ay? Anong volleyball skill ang maaari mong magamit sa pang-araw-araw na buhay? Alright. Okay. Dahil ang ating guest ngayon ay nagtatapang-tapangan, siya ang nag-request na magsasolo daw siya at tayo ang kakalabanin niya. Okay. So, anong volleyball skill ang sa tingin mo magagamit natin sa araw-araw na buhay? Digging. Digging? Ikaw, ano? Sige, paano yung digging? Ano sa inyo muna? Black. Black kami. Black. Oh, bakit digging sa'yo? Siyempre, pag naglalaba ako, di ba pag nagdidig ka, nakaspot ka? Pwede. Ganun ka, di ba? Nakaganon? Lapandera pala siya. Di ba? Oh. Kami naman, kasi sa araw-araw na buhay, daming mga negative, di ba? Mga basher. Alam Ako mo ba? muna, be. Magkakakampi tayo, di ba? Magkakampi tayo. baby. Babe, mamaya, sabihin mo yan. Talo na ako. ko pa din. Talo ka pa din. Bakit hindi na tayo nagkakampi dito? Mahirap kasama. Talong ka pala ba niya ako, di ba? Sige, ikaw. Sige na nga, ikaw lang ang mga bata muna. Salamat. Ano? Di kasi di ba yung iyo, dig, diba? Kami magsasampay. Yes. Sige. Magsasampay ko. Counter pala agad. Tapos na? Sa'yo? Tapos na yon? Hindi, mag-iisip ka pa, syempre. Ako ulit? Oo, malamang. Pag naghuhugas ako ng pinggan, syempre mag-isa ko lang. O bakit? Di ba nakaganon tayo? Mataas yung lababo ko. Okay, medyo nakataas yung depensa mo ngayon. Ay, ang taas nga yun. Kaya pala sala. Siyempre mataas yung lababo ko. Kaya pala pag mababa yung spike hindi mo na nag-receive. Kasi Kaya ka pala dumiga. Mataas. Atake. Kasi sa akin, ulitin ko lang guys. Sabi ko yung araw-araw na buhay, yung daming mga negative. Siyempre sa blocker, block natin yan. Block ka sa akin. Blinak mo talaga. Dead ba ako sa'yo? Ano dapat dito mo ibablock? Ano yan? Huwag kang Mando. Yan yung gusto ko eh. Pag nagpa-planting ako dun sa Planting! Hindi ka nagpa-planting! Basta, bakit? Planting? Sa Blue Mong Buhok, nagpa-plant ka? May mga halaman ako doon sa labas ng bahay ko. Wala, pinakita mo sa akin. Puro bato. Meron kaya. Puro bato. Kahit puro damo. Meron. Nagtatanim ka ng damo? Hindi, meron. Bakit bahay mo? Uy, may makalang eh. Siyempre. Paano magtanim? Hindi makababa. Hindi mo Ikaw. Counter. Hindi, kaya mo na yan. Ano ba? Hindi, di ba, pag black, syempre, pagka blacker ka, ang hirap mong kakampi. Baka matatalo pa ako dahil sa'yo. Ano? at kasi black pinili natin. Ano ang gusto mo? Ganyan ka lang sa kanya. Doon ka. Sabi mo digging, di ba? Hindi, naniniwala ako sa'yo. Nananalo ka nga lagi. Talo ka pa din. Nanlakas mga asar mo. Hindi kasi, kukuha tayo ng damit, di ba? Araw-araw. Sa blocking, na ganyan. So, ganun din. Kukuha ka din ng damit ng training. Everyday, nagagamit mo. Up and down. Ganon. Di, labanan ng damit pala to. Sige, magsusuot ako ng damit, nakadig ako. Siyempre, papasok ko muna ako. Ano yan? Long sleeve? Papasok ko muna ako. Pasok ko.
Diba? Tsaka kayo gaganon, diba? May pataas pa din, parang block pa din yun. G-squat pa rin ako, diba? Susot ako. Paano ka magpapants? Bakit? Ba't ka magpapants? Tama. Magtutraining nga tayo, naka-short shorts tayo. Leggings na lang, leggings. Hindi ka nag-leggings talaga, Day. Bakit? Hindi ka nag-leggings. In general. In general. Nagle-leggings ako pag nag-jogging. Go. Your turn, guys. Go na. Hindi, kasi diba pagka-block, dapat ka, magaling ka magbasa. Pag magaling ka magbasa, magaling ka dapat pumwesto, tapos matibay ka, ganun. Ganun din dapat sa buhay, matibay. And dapat mabilis ka rin magbasa ng... Hindi. Dapat stable din yung pagdidepensa mo. Hindi pwedeng Kahit hindi ka stable, dumipensa? Hindi, yun nga yung yung thesis ko ngayon. May thesis pala siya. Yun nga yung thesis ko ngayon. Yun yung dinidepend ko ngayon. Bakit ba? Na Tapos stable ka din dumipensa. Depensahan mo. Stable ka ba dumipensa? Kung nagba-block ka sa mga... Stable ka ba Negative dumipensa? sa buhay? Ngayon, stable ako. Good. Watch out for Mylene Pat. Tapos? Huwag yung paladaanan ng bola yan. Stable na siya dumipensa. Ay, din. Hindi nga, ganun pa din kami. Sa blockings. Kailangan sharp ka yun sabi niya, kailangan sharp ka mag-isip. Kasi mabilis yung binablock mo, lalo na sa middle Zero tempo yung dumadating sa'yo na bola So, malayo pa lang, yung Binablock mo na? Hindi naman yung pwede. Hindi pa ako tapos. Huwag mo pa kunahan. Kwento ko to Sige, kwento ko pala. Malayo pa lang yung tao na kinaiinisan ko. Nakakarating, bablock mo na agad. Hindi, parang mo na kagad, ika-counter mo na kagad yung energy niya. Zero tempo yung pasok na to Kaya, ganon. Sa buhay naman natin, kailangan natin depensahan yung mga negative. Paano mo depensahan? Kunwari, sabihin mo sa akin, oy, ang pangit ng dig mo. Oy, ang pangit mo pumalo. Ganon. O bakit? Kailangan ko yung depensahan. Paano yung depensa mo dun? Magti-training na lang ako ng maayos, di ba? Para madepensahan ko talaga. Tama. Diba? Kaya, dito na nga lang ako. Na? Ambag? Ambag? Wala, di ba pag naglilinis ka, nakaganon ka din? Pag maglilinis ka, syempre, kailangan position ng pang-block. Paano ka ba maglilinis? Ano maglinis? Ano yung nililinis mo? Building? Kailangan dalawang kamay na Bakit? Wala kang shelf? Lahat ng gamit mo nasa baba? Walang shelf yung bahay ko. Kaya pala. Wala kang cupboard? Cabinet. Cupboard. Yun, diba? Alam nyo, yung digging or depensa, nagagamit din yan pag nagda-drive. Kailangan nakasquat tayo, Hindi. Pag nagda-drive ka, nakaganon ka din, nakablock ka, di ba? Hindi, pwede. Gaganon-ganon ka? Sige, wag na yung squat, Yung kamay na lang. Pa-practice ako, bakit ba? Hindi, kasi ganyan siya mag-drive, guys Pailalim. Hindi ganito. O ganyan siya mag-drive. Yung depensa, doon sa kabila. Kaliwa, o kanan. O ganun din naman sa block Ganito kami mag-drive Doon na right. Block mo, ang baba-baba ng kamay mo. Mataas kami tumalon. Hindi, yung yan. Mataas kami tumalon. Nakapenetrate. Ano ka, magdadrive ka, nakaganon? Ay, ikaw naman na magdadrive ka, naka-squat ka? Paano yung squat na yan? Upo, yun. Hindi, sige, nakaupo. Pero at least gumagana yung kamay ko. Nagdidig. Pag nagdidig ka ba, nakahiwala yung kamay mo? Hindi yan siya mag-drive. Kaya ka ba mag-dig? Bakit? Di ba pag nakablock ka, nakaganyan? Bakit pag nagdadrive ba, nakaganon? Pwede naman nakaganon, okay nakaganon. Oo nga. Ganyan ka mag-drive? Ganito ka mag-dig. Alam mo yung cherry, may lusutan ng kamay dito. Oo, sa gitna. Kaya doon ako nagbababa. Nakaganyan siya. Cherry, bawian nyo na sa kotse to. Hindi! Armrest yun! Armrest yun! Anong armors? Anong armrest? Armrest? May Armresting? Armrest? Armrest or underarm? Handrest na lang. Sige, handrest. Oo naman, paano magkakaroon ng armrest yun, Manobela? Ng kotse. Bakit ba ako inaaway? Sa likod, nakaganyan ibababa mo. Blocking. Magagamit mo na, di ba? Umuwi ka na. Hindi, pag naglilinis ako. Bakit ba? Hindi ka naglilinis talaga. Naglilinis ako. Paano ka maglinis? Nakaspot ako. Dalawang kamay? Naglilinis ako. Di ba? Taspan yung isa. Wala. Water break muna sa kwentuhan here sa Beast Mode. Hosted by Chakal, Abby Maranyo at Camille Cal.
powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin ng mga episodes. Ayan, sobrang nag-enjoy kami sa time mo dito with us. Sister, thank you so much. Napatawa mo kami at napaiyak ka din namin. Pero bago Salamat din po ha. bago ka That's the namin, goal. talagang tuluyan ng palayasin. Palayasin. Palayain. Palayain. Ano nasa kulungan? Char lang. Meron kaming one last question sa'yo. Ano po iyon? Bakit ka nagpa-blue charot? Hindi, ano ang message mo to your younger self? Okay. Hi, Cha. Sobrang proud ako sa'yo sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Ayan, nandiyan ka pa rin nakatayo. And of course, lagi mong pinapakita na masaya ka. And hindi mo pinaparamdam sa mga taong nakapaligid sa'yo yung kung anong dinadamdam mo. And continue spreading your good vibes. And I love you. Aww. Thank you, sister. Endgame na mga ka-Beast Mode! Salamat sa pagsama sa panibagong set ng mga kwento, laban, at sports chika na walang kapantay. Kung bitin ka pa sa thrill, huwag kalimutang bisitahin ang sportsplus.ph. Dito sa Sports Plus, lagi may bagong laban at exclusive insider scoop para sa mga tunay na fans. Like, comment, and subscribe para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na episodes. Kita-kits! Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.